Eh di kung ano, ang recommendation mo, palit unit na. Para sigurado. Ang pinakamagandang recommendation dyan, palitan natin ng electronic expansion valve. Tapos, pagkatapos under observation. Ganun lang, step by step. Hindi yung pwedeng palitan natin lahat kagad board. Hindi kawawa kayo. Magkano yung board brand nyo? Ay yung... Ha? Sa ilang taon na po ginamit? Ano? Mga December 2019 nakabit yan eh. Pero, detail na po. Okay. Ano na rin? 21. Ano? 20. Magpo 4 years na siya sa ano? December. O November. Zero yung 3. Nung ano, nung isang beses, in-on off ko yung breaker, gumana siya. Opo. Okay, after 30 minutes o 1 hour, gumanyan na ulit. Hindi ko alam po. F3 Aero. Yun lang sa na. Ito yung chinek natin kanina. Nagkaroon siya ng F3 na error. Ilinis muna natin ng outdoor kasi madumi na rin. Titingnan natin kung mawala yung error na F3. Ayan. Ang brand pala na ito, Daikin. Yung operahe niya 0.8. Mababa yung operahe. Medyo na malakas na pan. Baka naman. Ayan. Tingnan natin. Pag ganito, nagkaroon ng F3, umiinit yung compressor niyan. Kaya ganyan. Posible na sa sobrang dumi ng condenser. Yung mga daming check dyan. Electronic expansion valve. Hindi bumibirit. Wala yung tinig ng compressor. Meron. Mahina nga lang yung takbo niya. Mahina yung takbo ng compressor. Ayan o. Ayan o. 0.9 lang yun. Ibig sabihin ang lamig niyan sa loob di ganong malamig yan. Malfunction of and discharge temperature. Ayun, umabutan ng 1. Yan. 0.4. Ayan si Daikin na yung takbo niyan. Dandahan, hindi siya yung bigla natataas. Kaya pangalawa siya sa pinakamatipid. Kuryente, pangatlo. Kasi ang 120 lang. Kaya pa na bumirit. Tayo natin kung bumirit siya. Pag di yan bumirit, may problema pa yan. Dami pang i-check nito. Mamig na yung Lumamig na yung tubo kaso parang gel yung tubo. Hindi ba? Ayan o.
Yelo. Babalik ko. Yan. Parami na parami ko yun. Hindi. Pag napuna. Yelo. Hintayin natin pag natunaw tong yelo. Pag natunaw tong yelo na to, okay yan. Hindi yan napupuna. Pag split type, pag window type lang yun. Hindi, hintayin mo rin yan. Hintayin mo rin yan. Matunaw. Tuno yung tubo na yan. Yelo, di ba? Good 4 ampere. Hindi bumirit sa compressor. Tagal na yan bumirit. Mga 3 minutes pa yan. Pataas. 3.5. Parami na parami yung dito. Opo, umandar pero di siya bumirit pa. Sandaan lang. Ang amperahe niya ay... Picturean mo. Sinasabi ko lang picturean mo. Oo nga, pinicturean ko. Ayan, tayo. Patingin ko na? Ah? Picture pa lang. Para kung nakakapit mo. Supply yung electron expansion valve. Yun, 14.7. Turun. Turun mo. 14.7. Balik ka rin natin. Okay. Hindi na nakapula.
Okay. Ito pala. Dito nga lang sa ano ba? Something. Yan o. Yan. Dapat na sa ano yan. Sa 45. 45 yung kabila. Kinalawang ko kasi ball. Nakakadena pa yun dun. Sa likod. Wag mo na. Ang liit. Kinalawang na. Posible kinalawang yung ano, electronic expansion valve. Nasa likod yun dito. Kuhanin mo yung ano, mga pilip na maiksi. Ba't yan?
Ayan. Ano yung nanap niya? Wala na. Cute. Sobrang kalawang na. Yan. Kapit mo. Ayan, kita nyo. Sobrang kalawang na. Kaya pala hindi mo binirit yung compressor eh. Nag-yellow. Ayan. Lapit mo. Linisan natin yung yung electronic expansion valve. Kita nyo, grabe yung kalawang na. Try muna. Ito yung aircon na chinek natin. Nagkaroon siya ng
F3 error. Nag-yellow yung tubo kanina. Ayan, nag-yellow. Ngayon, napansin natin yung electronic expansion valve sobra na yung kalawang niya. So, try muna namin linisan. After namin malinisan, kung hindi pa rin okay, papalitan na natin. Ayan, ngayon pinaandar na natin uli. Observe natin kung bibirit na yung compressor, mga ganyang senaryo. At kung hindi na siya mag-yellow. Ayan, pinaandar na namin yan. Ayan, mandar na oh. Ayan, umana na yung compressor. Sukatan ko muna ng amperahe ito. Ayan, gumagana siya. Pero yung amperahe niya nasa 1.7. In-observe pa natin kasi nga, yun nga, sobrang kalawang na yung electronic expansion valve. Tapos, nilinis lang natin. Titingnan natin kung magbago yung ano niya. Nag-yellow pati yung ano nito, yung discharge pipe. Yung, tingnan natin kung ano. Check natin. Masyado kasing mainit kaya sumilong muna tayo. Ayun, 1.6 pa rin yung amperahe. Mababa pa rin. Ayun, nag-start pa rin ng yellow. Ayun, nag-yellow pa rin. Ganun pa rin yung sakit niya. Baba, sir. 80 lang. Baba yung ano. Dagdagan ko lang ha. Para matroubleshoot ng maayos. Ilaw yung lamig niyan sa loob eh. Alata eh. Ano yan? Ilaw yung lamig. Oo. Pero umandar na compressor.
Opo, mandar na. Mas na yung kaya. Ganyan dapat. Abot pa yan ng 4. Kaya lang sabi ko pa session, hindi yan tinawag ang tao eh. Kaya, lumalamig. May patayin mo doon, Mary. Sa loob na. Okay na yan. Mabat na. Oo. Patayin mo muna doon, love. Ayun. Patay ba? Opo. Yun. On off ko yung breaker. Tumakbo, maayos. Opo. So after 1 hour, yun, ulit. Nag-blinking, tapos namatay na yung ano. Iba kasi yung error pag preyon. Ang preyon, pag magkaroon siya ng preyon, ang error na U0. Yun yung kahit i-search mo sa Google yun, lalabas yung search U0, Daikin, error. Lalabas nun, refrigerant leakage. Eh, yung nakita natin iba eh, F3. Encounter ko na rin yung F3 dati, yun nga, sinabi ko. Hindi siya masabi mo na madali gawin kasi nga, yung dati pang-apat na pang-check. Kami na yung pang-apat na nag-check. Ang unang ginawa, pinalitan ng board. Ito buo, pinalitan nila. Wala rin. Hindi rin wala na nagawa. Tapos, mga 3 months lang po, bumigay ulit. Eh di kung ano, ang recommendation mo, palit unit na. Para sigurado. Ang pinakamagandang recommendation dyan,
palitan natin ang electronic expansion valve. Tapos, pagkatapos under observation. Ganun lang, step by step. Hindi yung pwedeng palitan Board natin agad. lahat kagad board. Edi kawawa kayo. Magkano yung board plan nyo? Ay yung, tapos na ngayon, under observation muna. Opo, ngayon under observation po. Saan yung ano? Okay. Oh. So, ang ginawa mo na muna ngayon, nilinis mo na muna yung expansion ng valve. Opo, nilinis na po. Nakakarga ng konting pre yan. Opo. Balancing lang po. Pressure ang balancing. Pero malamig na yan, sir. Malamig na yan. Ang ano lang natin, baka Baka bumigay yung parang error ulit. hindi siya tatagal. Yun lang sa atin. Kasi mahirap naman yung hindi ko explain. Tapos, pag ano, bibigay pala, hindi, simple ako rin mapaya sa'yo. Kaya ang malaki ang mataas na warranty nila sa compressor eh. No? Kasi Sigurado naman na hindi bibigay. Oo. Hihira lang ang bibigay. gawin mga ibang parts yung nasisira. Oo. Alam nila na hindi sila lulugi. Pero maganda dun sa ano, Panasonic, pati ibang parts, parang 3 years warranty. Ang ganda. Kasi itong sa Carrier, parang 1 year lang eh. Kasi balak ko rin ano yan eh, authorize eh. Pero ang mas gusto ko lang i-authorize si Mitsubishi sa kasi anong Daikin. Mitsubishi talaga ano yan. Tibay. Opo. Pero mahal din si Mitsubishi eh. No? Opo, mahal. Pero Parang wala kang nakakita sa ano niyan, sa mga mall. Parang sa... Opo, sa lahat ng punahan. Ako may sinabi ko sa'yo dati, sir, na pag buong condo, mga 3 years ko taas, binibigay Daikin, sabay sa, ano yan, sunod-sunod yan. Gastos. Kaya nga yung mga tumitingin ng split na yung Airmaton eh. Kung yan yung Daikin. Magaling kasi yung mga engineer. Kung baga, alam na nila yung kung kailan na ano. Oo. Siyempre nga naman, negosyo naman kasi eh. 2 years lang ang dapat eh. Sabi na, bawit ka na dyan Uh, kaya nag-invento na sila ng ano, para mabilis ang ano, masira. parang makabenta pa ulit ng unit. Eh. Sige, meron tanggalin mo doon sa loob. On na?